Kamusta po mga kapasta? Tawagin niyo na lamang po akong Dana. Isa rin po akong avid listener sa channel na to. First time ko lang itong mag-share ng story ko dito. Sana nga po mapansin. Isa po akong ultrasound technician sa isang ospital sa Quezon City. Sabi nila, pag sinabing ospital, talagang hindi mawawala ang mga kwentong katatakutan. Pero sa ilang taon ko sa dating ospital na pinapasukan ko, ni minsan wala naman akong na-encounter na kahit na anong mga paranormal activities. Hanggang sa lumipat ako sa isang government hospital. Sa itsura pa lang ng building, mapapatanong ka na kung hindi kaya may mga multo dun. At yun mismo ang mga naririnig ko bago pa man ako mag-apply dun. Malakas pa yung loob ko nung una. Palibhasa nga hindi pa naman ako nakakaranas na mapakitaan. Sa araw kasi ang duty ko at hindi magagawang makasingit ng mga multo na yan kung meron man dahil sa sobrang dami lagi ng tao. Araw-araw toxic pero expected ko naman yon. Ginusto kong lumipat sa government kaya magtitiis ako. Ang hindi ko ina-expect yung halos gawin ng for life ang night shift duty ko. Hindi ko alam kung natuwa ba sa akin yung senior ko at ayaw na akong alisin sa graveyard shift. Okay lang naman sa akin nung una pero nung nagtagal-tagal na, hindi na nakakatuwa kasi hindi pala ako exempted sa dapat maka-experience ng mga kababalaghan na yan. Siyempre nung nasa private ako, nagpanggabi din naman ako. Pero dito sa public, unang gabi pa lang ng duty ko, ang bigat agad ng pakiramdam ko. Sabi ko, naninibago lang siguro ako kasi bagong environment at bagong mga tao ang kasama ko. Pero nung tumagal, imbes na masanay parang mas hindi ko kinakaya. Kasi may mga kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko. Gaya nga nung parang palagi akong lutang at natutulala. Minsan, may times na bigla na lang akong nilalamig kahit nakapatay ang aircon. Pero may particular area lang na doon lang talaga malamig. Tapos minsan, bigla na lang akong makakaramdam na parang may nakatayo sa tabi ko. Kasunod na noon sasakit ng matindi ang ulo ko. At pag pinikit ko ang mga mata ko, ay may kung ano-ano naman akong nakikita sa balintataw ko. Minsan babae na parang buntis, minsan naman isang sanggol. Pero maya-maya mawawala din naman. Pero okay pa naman ako kahit nakakaranas na ako ng mga ganon. Sabi ko, basta wag lang akong makakarinig at makakakita ng mga kung ano-anong entity. Ang kaso sinubukan yata talaga ako. Isang gabi, kakarating ko lang noon. Pagdating ko sa OB ultrasound room, ay nakalak iyon. Naisip ko na lumabas siguro yung kasama ko. Buti na lang at laging nakaredy ang susi ko. Pero pagpasok ko ay nagulat ako dahil may tao doon. Isang babaeng buntis ang nakatayo sa gitna. Nagtaka ako kung bakit siya nandoon gayong nakalak yung room. Tinanong ko kung paano siya nakapasok at kung pasyente ba siya. Pero hindi ito sumagot. Sinabihan kong kung hindi pasyente at kukuha lang ng result, sa labas na lang siya maghintay. Hindi pa rin tuminag ang babae, kaya napakunot ang noo ko. Nilapag ko lang yung bag ko sa likod ng table. Pero pagharap ko uli sa babae, ay biglang nawala na ito. Dali-dali kong binuksan ang pinto pero hindi ko na siya nakita. Nagtaka talaga ako dahil mahaba ang hallway. Imposibleng hindi ko siya maabutan bago siya makalabas sa vicinity na iyon o makapasok sa ibang room. Pagbalik ng kasama ko na galing palang ER, ay tinanong ko kaagad kung may pasyente o bantay ba siyang iniwan sa loob ng room. Pero wala daw. Hindi ako nakakibuka agad. Kinilabutan kasi ako. Nung tanungin niya ako kung bakit at sinabi ko naman
ay bigla siyang namutla sa takot. Mas bata siya sa akin. Alam ko na matatakutin talaga. Kaya pilit akong nagpakakalma. Kahit na nung mga oras na iyon ay hindi ko mapigilan ang pagtayo ng balahibo ko. Sinabi ko na lang sa kanya na wala lang yun at baka naligaw lang sa room namin o nasalisihan siya kaya nakapasok. Pero naulit pa yun isang beses nung ako lang mag-isa doon. Kaka-start pa lang ng shift ko nun at dinidisinfect ko yung ultrasound machine. Kasalukuyan kong pinupunasan ng monitor nang may makita akong figura ng isang buntis sa screen. Hindi ko pa pinansin nung una. Akala ko kasi sarili kong imahe yung nakita ko. Kung hindi pa nagtayuan yung balahibo ko at biglang nangapal ang batok ko, eh hindi ko mapapansin na ibang tao pala iyon. Nakatayo siya sa likod ko, kaya biglang lingon ako. Pero nangilabot ako dahil wala namang ibang tao doon. Pero pagtingin ko uli sa screen ay nandoon pa rin siya at nakatingin sa akin. Sa takot ay napatakbo na ako palabas. Hindi ko na inalam kung bakit at sino yung buntis na nagpapakita doon. Nag-resign na lang ako kaagad at nag-apply sa ibang ospital. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay. Lalong-lalo na po sa creator and narrator ng horror channel na to. Ako po si Jackie, isang lesbian na taga Las Piñas City. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho po ako bilang katiwala sa negosyong punerarya ng tiyuhin ko na kapatid ng mama ko. Bilang isa sa nagpapatakbo nito, marami na rin po akong na-encounter na mga samot-saring problema pagdating sa pamilya ng mga namatayan. Sa mga ganitong panahon po kasi ay medyo mahirap talagang kausap ang pamilya. Kadalasan po kasi ay mga lutang pa yan. Hindi po mawawala yon at kasama na sa trabaho. Pero lahat naman po ay nare-resolbahan. Nasa tamang pag-uusap at pag-intindi lang yan. Pero hindi lang yan ang mga hinaharap namin. Hindi rin maiiwasan yung maka-experience ka ng mga kakatuwang pangyayari. Siyempre, mga patay ang hawak namin. Nung una talaga, parang sabi ko, hindi ko yata kaya kasi matatakotin talaga ako. Pero kasi kailangan ako ng tiyuhin ko eh. Yung mga unang beses na na-encounter ko doon, yung mga normal lang din na nararanasan ng mga taga-punerarya gaya ko. Yung mga tipong gumagalaw yung kamay nung bangkay o kaya ay may sisit-sit sa'yo kahit puro bangkay naman yung nasa paligid mo. Pero may isang insidente na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. 2 years ago, nasa mahigit 1 linggo na akong naka-duty noon sa gabi. May dinala sa aming bangkay yung mga taga-Soko. Isang matandang lalaki na biktima daw ng salvage. Matagal daw nakulong sa Iwahig yun at nabigyan lang ng parol kaya nakalaya. Pero bago pa man iyon makauwi sa pamilya niya na nasa probinsya, itinumba na siya. Ang sabi ng Soko ay hinahanap pa nila ang pamilya ng lalaki. Pero ilang araw na ito sa morgue namin, wala pa ring nagkiklaim. Kaya makailang ulit siyang tinurukan ng formalin ng embalmer namin para ma-preserve yung katawan niya habang wala pa yung pamilya niya. Kaso, inabot na siya ng magdadalawang linggo. So medyo matagal na yun kaya nakipag-coordinate na kami sa authority para maipalibing na yung bangkay. Habang hinihintay namin yung sagot ng mga otoridad, isang gabi, mga bandang pasado 12:00, may kumatok sa pinto. Isang matandang lalaki. Puti na lahat ang buhok, matangkad at may kapayatan. Inisip ko agad na namatayan siya at kaya siya nandoon ay para mag-inquire.
Pinilig-pilig ko pa yung ulo ko para mawala yung antok ko at maestima ko ng maayos yung matanda. Pero sa halip, ang itinanong niya kung may dumating na daw bang kamag-anak yung bangkay na dinala ng Soko sa punerarya namin. Tinanong ko kung sino doon kasi dalawa ang unclaimed na bangkay doon. Pero pareho naman kung wala pang pamilya ang nagpupunta. At hanggang kinabukasan na lang ako ang taning namin. Kapag wala pa rin nag-claim ay papalibing na namin. At dahil nagtatanong siya, kaya inulit ko ang tanong kung sino doon ang kakilala niya. Siya ba ako ang kapamilya ng isa sa kanila? Pero sa halip na sumagot ay nakita kong napaluha ang matanda. Tapos sabi niya na naiinip na raw siya at sana raw ay magkita muna sila. Hindi ko sigurado kung tama ang pagkadinig ko kaya tinanong ko kung ano yung sinasabi niya. Pero biglang may mga taong dumating at nag-iiyak kaya naisantabi ko ang matanda. Habang kinakausap ko yung mga bagong dating, bigla na lang nawala yung matanda. Sabi nung kausap ko ay baka lumabas na. Nawala na yun sa isip ko dahil nagsunod-sunod ang dating ng mga kliyente nung oras na yun. Kinabukasan, dumating ang pamilya nung matandang lalaki. Natagalan daw sila makapunta dahil hindi agad nila nalaman at nagagilap pa sila ng pamasahe makaluwas lang. Timing naman kako ang pagdating nila at naabutan pa nila bago namin maipalibing. Sinamahan ko sila sa morgue para ipakita sa kanila ang bangkay. Yung embalmer ang nagtanggal ng takip habang pinapaliwanagan ko yung pamilya. Kaso biglang nag-iyakan na at tatalikod na sana ako para hayaan ko na sila muna. Yun din kasi ang iniiwasan kong mga eksena dahil mababa lang din ang luha ko. Pero bago ako tumalikod ay napatingin ako sa mukha ng bangkay na iniiyakan nila. Ganoon na lang ang kilabot na gumapang sa buong katawan ko nang makilala ko iyon. Yung matandang pumasok sa opisina nung gabi at nagtatanong kung dumating na ang pamilya ng bangkay. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga iyon. Katunayan, may marka ng taga yung kaliwang braso niya. At noon din luminaw sa isip ko yung hindi ko maintindihang sinasabi niya sa opisina nung gabi. Ang sabi niya ay naiinip na raw siya at sana magkita muna sila. Siya mismo yung sinasabi niyang naiinip na at sana ay magkita muna sila ng pamilya niya bago siya mailibing. Nanlalamig at nanigas na ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko nga namamalayan na kinakausap pala ako ng embalsamador. Hanggang sa makabalik ako ng opisina ay tulala ako. Hindi ko talaga akalain na mararanasan ko ang kausapin ng isang totoong bangkay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Wendy ng Pasay. Bata pa lang po ako ay kung ano-anong mga kakatuwang bagay na ang nakikita at nararanasan ko. May mga kamag-anak kami noon na nagsabi sa nanay ko na baka raw may third eye ako. Bakit daw hindi kami humingi ng tulong sa mga nakakaalam noon at tuluyang pabuksan ang third eye ko. Sabi pa niya na baka daw makatulong ang abilidad kong iyon sa hinaharap. Pero ayaw ng nanay ko. Kung totoo man daw yun, ay mas gugustuhin pa niyang ipasara dahil ayaw daw niyang magulo ang buhay ko at mapahamak ako. Lalo, sa tingin ko naman, ay exaggerated lang yung kamag-anak namin na yon. Kasi hindi naman talaga ganoon ka-active. May mga insidente lang na nagkakatotoo yung mga nakikita ko at meron ding sablay. Nasa high school ako nang magsunod-sunod yung mga pangitain ko at halos karamihan
ay nagkakatotoo. Kagaya ng pagkakita ko sa teacher namin na walang ulo at kinabukasan nga ay namatay. Takot na takot ako nun at parang iniisip ko na ako yung may kasalanan, kaya gusto ko talagang mawala na yung mga ganoong pangitain ko. At may ilang taon din naman na natahimik ako hanggang sa makapagtrabaho na nga ako bilang isa sa mga housekeeping staff ng isang kilalang 3-star hotel na hindi ko nalang babanggitin kung saan. Dito pa rin po kasi ako nagtatrabaho, sa ibang branch nga lang. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Nasa graveyard shift ako noon. Mahigit 1 oras pa lang mula nang mag-time in ako at nakakadalawang room pa lang ako. Pagka-check out ng pangatlong room na hawak ko ay agad akong pumasok. May waiting na kasi sa lobby noon kaya nagmamadali ako. Pero pagpasok ko pa lang ay bumigat na ang pakiramdam ko at kumirot ang sentido ko. Kaya mas binilisan ko pa ang kilos at baka mas tumindi pa ang sakit ay hindi ko na matapos yon. Kasalukuyan kong hinihila ang kumot nang makita ko ang pulang mansa dito. Buti sana kung maliit lang pero malaki yung mansa at kalat. Nailing at nababuntong hininga na lang ako. Pero nang tuluyan ko nang mahila iyon sa kama ay tumambad sa akin ang napakaraming sariwang dugo na nakapula-pula sa bedsheet. Napasigaw at napaatras ako sa pagkabigla. Basang-basa ng dugo ang kama at halos tumulog pa sa sahig. Napatakbo ako sa CR dahil hindi ko napigilan ang pagbaligtad ng sikmura ko. Nanginginig ang buong katawan ko at nagmamadali akong lumabas ng CR para tumawag sa security. Pero nagulat ako nang makita kong nawala yung dugo sa kama. Sinipat kong mabuti yung kumot at bedsheet. Sinalat ko yung kutson at pati ilalim ng kama ay sinilip ko pero tuyong-tuyo iyon at nibahid ng dugo ay wala. Nangihinang napaupo ako at iniisip kung anong ibig sabihin nun. Maya-maya ay kinakatok na ako ng kasama ko kaya nagmamadali ko nang tinapos iyon at lumabas. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin at bakit ako namumutla. Sinabi ko naman pero sabi niya ay guni-guni ko lang daw iyon. Wala kasi siyang alam sa history ko. Nang umakyat na yung couple na mag-a-avail ng room ay nasundan ko sila ng tingin. May kabog sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman sa panghuhusga pero based sa itsura ay mahuhulaan mo agad na hindi sila legal na mag-asawa. Malayo ang agwat ng edad ng babae sa lalaki at kita na mapera yung babae pero sweet na sweet sila. May naglalaro noon sa isip ko na pilit ko namang kinukontra. Hindi na ako naging komportable hanggang sa matapos ang shift ko noon. Hindi tuloy ako umabot sa kota kasi ay wala ako sa kondisyon. Pero nang makauwi sa bahay ay nakatulog naman ako kaagad. Bandang tanghali, naalimpungatan ako sa walang tigil na tunog ng cellphone ko. Si Roda na ka-shift ko, yung tumatawag. May nangyari daw sa hotel, doon sa kwarto, kung saan may nakita akong dugo sa kama. At nabigla talaga ako sa malagim na ibinalita sa akin. Bandang 4:00 daw ng madaling araw nang lumabas yung lalaking kasama nung matanda. Nagsabi daw ito sa desk na mag-e-extend sila pero may bibilihin lang daw at babalik kaagad. Pero kinutuban daw yung guard dahil napansin niya na may dugo yung panyong nakabalot sa kamay ng lalaki. Kaya pinatawagan niya yung kasama nito sa room para i-confirm kung talagang mag-e-extend. Pero nung hindi sinasagot, ay inakyat na nila ito at kinatok. Nung wala pa rin nagbubukas, ay napilitan na silang buksan ito. At tumambad nga sa kanila yung bangkay ng matandang babae na naliligo sa sariling dugo. Habang sinasabi iyon ni Roda sa kabilang linya,
ay nanlalaki ang ulo ko at nanunuot ang kilabot sa buong katawan ko. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong paligid. Ayun na nga yung kinakatakot ko, na bumalik na naman yung mga pangitain ko. Kaya ipinagdadasal ko na sana nga ay mawala na ito sa akin, dahil alam ko na hindi ko kayang dalhin ang ganitong klaseng abilidad. Ako po si Divina. Mahigit 20 po ang edad ko at taga Quezon Province. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako sa kantin ng isang ospital na pinamamahalaan ng tiyahin ko. Sa kanila din po ako nakatira. Mahigit 1 taon na ako doon nang maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring iyon. Panggabi ang pasok ko sa kantin. Ako ang pumapalit sa anak ni tita sa kaha. Kasama ko si tita sa gabi at yung asawa naman niya ang bantay sa umaga na isa ring staff sa ospital. Nung unang pasok ko doon ay takot talaga ako. Duwag kasi talaga ako lalo na pagdating sa mga multo. Tapos marami pang kwento yung mga tendera ni tita na mga katatakotang nararanasan nila doon. Kesyo may mga nakikita daw silang paring pugot o di kaya ay may babaeng umiiyak. May iba nga na umalis na dahil hindi na nakatagal. Pero mabuti na lang at sa akin wala namang nagpapakita o nagpaparamdam. Kahit kako anong kwento ng mga kasama ko doon ng mga nakikita nila, basta wag lang sa akin magpapakita. Okay lang ako. Isang gabi kalakasan ng ulan, hindi nakapunta si tita sa ospital. Dahil may inasikaso sila kaya kami lang nila Ate Bebet at Edith ang naka-duty doon. Lalong nakakatakot ang paligid dahil malamig at walang katao-tao. Nire-renovate kasi yung isang bahagi ng building na siyang daan papunta sa kantin. Ganyang umuulan kaya siguro hindi makapunta ang mga customer namin. Tapos ay naglagay pa ng vending machines sa mismong hallway. Malapit sa mga ward kaya doon na bumibili ng kape ang mga doktor at nurse kaysa sadyain pa kami na nasa pinakasulok. Ewan ko ba naman at kung bakit sa laki ng ospital na iyon ay sa pinakadulong bahagi pa pinuwesto ang kantin. Kahit sino tatama rin talagang pumunta doon. Nagkataon pang sira ang TV nung time na yon kaya nakakainip at wala talaga kaming magawang tatlo kundi magtitigan. 3:00 ng madaling araw, nagkakandaduling na ako sa antok. Napipikit na nga ako pero pinipigilan ko dahil naunahan na ako ni Edith na nakasubsob na sa mesa sa tabi ko. Nakapikit ako noon tapos biglang dilat ko ay muntik na akong mapasigaw sa gulat dahil biglang may tao na sa harap ko. Napatingala ako sa may katangkaran na matandang lalaki. Payat ito pero hindi gaanong makita ang muka dahil nasasakloban ng suot niyang itim na hoodie jacket na basang-basa. Sa wakas ay may pumasok uling customer. Ang sinundan kasi noon ay bago pa maghating gabi. Agad kong tinanong yung matanda kung anong orderin niya. Medyo natigilan ako kasi nakita ko namang bumuka yung bibig niya pero hindi ko naintindihan ang sinabi dahil parang sa malayo nang gagaling ang boses niya. Nang ipaulit ko ay kape at tinapay pala ang order niya. Dali-dali kong ginising si Edith. Nasa kusina kasi si Ate Bebet at hindi ako pwedeng umalis sa pwesto ko. Habang inihahanda ni Edith ang order ng matanda ay napansin ko na nanginginig ang kulubot nitong mga kamay na halatang babad na babad sa tubig. Naawa ako sa matanda. Sinubukan kong magbukas ng usapan. Bakit ka ako? Nagpakabasa siya. Ayun tuloy at giniginaw na siya. Baka ka ako magkasakit pa dahil basa ang damit. Pero napahiya ako dahil hindi sumagot ang matanda at sa halip
ay iniaabot ang bayad niya na 50 papel na basang-basa rin at halos madurog na. Nag-alangan ako kung tatanggapin ko yon kasi ayaw ni tita na tumatanggap kami ng ganoon mula sa customer. Pero baka walang ibang pera yung matanda. Kawawa naman kaya kinuha ko na rin. Nung inaabot ko na sa kanya yung bariyang sukli niya, ay hindi niya iyon nasalo kaya nalaglag sa sahig. Agad akong yumuko para damputin yung barya na gumulong sa labas ng istante. Nung hawak ko na yung barya at patayo na sana ako, ay bigla akong natigilan. Dahan-dahan kong binalikan ng tingin yung semento. Nagtaka ako dahil hindi ko nakita yung paanong matanda. Pasimple akong tumingala. Nandoon pa naman siya sa harap ng istante. Pero pagtingin ko uli sa sahig, ay wala nga ang paa niya. Dapat ay nandoon lang ang paa niya sa tapat ng kinatatayuan niya. Pero bakit wala? Lumakas ang kabog ng dibdib ko at nagsimula akong kilabutan. Pero nagpayuko ako at sinilip mabuti ang buong sahig. Nanginginig na ang katawan ko sa takot nang bumalik si Edith, dala ang order na kape ng matanda. Tinanong niya kung anong ginagawa ko doon, pero hindi na ako makasagot dahil nauutal na ako sa pagpipigil ng iyak. Hinihintay daw ng matanda ang sukli niya, kaya inabot ko yun kay Edith nang hindi pa rin tumatayo. Nang magsimulang humakbang ang matanda, ay palihim akong sumilip at ganoon na lang ang pagkasindak ko nang makita ko na hindi nakasayad ang paa niya sa semento. Nakalutang siya sa ere hanggang sa unti-unti siyang maglaho na parang usok. Sa takot ay nagpaligsahan pa kami ni Edith na nakita din pala iyon. Hindi ko na nagawang bumalik pa sa kantin hanggang hindi iyon mailipat ng pwesto. Isang pagbati po ng magandang araw sa lahat ng taga-subaybay, ganoon din sa admin. Ako nga po pala si Vivian ng Caloocan. Nagtatrabaho po ako sa isang pribadong establishment bilang isang lady guard. At bilang isang gwardya hindi po maiwasan na makaramdam kami ng sobrang pagkainip. At yung pakikinig ng mga horror stories na ipinapadala ng mga sender dito sa channel nyo, ang isa sa naging libangan namin ng mga kasama ko. Lalo na kaming mga nasa night shift at minsan hindi namin maiwasang makaramdam din ng takot. Lalo na kapag ang napapakinggan naming kwento yung mga eksenang nakaka-relate kami. Kasi sa trabaho namin bilang gwardya, nakakaranas din talaga kaming maka-encounter ng mga entities. Merong iba na sa tagal na sa serbisyo, sanay na raw at hindi na pinapansin kahit na ano pang makita o maramdaman nila. Kasi yun lang naman daw ang kayang gawin ng mga multo. Hindi naman sila makakapanakit. Halos lahat kami ng mga kasama ko ay may kanya-kanyang kwento. At dahil nga palagi kaming nakikinig dito, nagkasundo kaming mag-share din ng mga karanasan namin. Kaya mauuna na po akong magkwento. Yung ibabahagi ko po sa inyo isa lang sa mga na-experience ko dito sa pinakahuling pwesto ko. Nangyari po ito isang gabi, buwan ng June, taong kasalukuyan. Bale, roving guard po ako noon at nasa graveyard shift. Matapos ma-turn over sa akin yung logbook ng karelyebo ko, nagsimula na akong mag-conduct ng roving sa area ko. 12-story commercial building nga po pala yung binabantayan namin at 5th at 6th floor ang area ko. Sa 5th floor, may ilang mga offices doon na working din ng night shift. Pero sa 6th, maraming nire-renovate. Kaya pag ganung gabi ay halos abandoned na yun. Yun ang pinakaayaw naming floor dahil haunted talaga iyon. Doon kami madalas makaramdam
ng mga kung ano-anong kakatwa. Pero wala akong magagawa. Sa akin siya natapat nung mga time na yon. Ayun nga, after ko sa 5th, naghagdan na lang ako paakyat doon. Sa bungad pa lang, kakaibang lamig na yung sumalubong sa akin. Pero normal na sa amin yun. Pati na yung pananayo ng mga balahibo habang naglalakad sa madilim na hallway. Yung tipong pakiramdam mo may sumusunod o sumasabay sa'yo. Normal na sa amin yun, pero kahit kailan, hindi ko makakasanayan. Kaya pag roving time ko doon, lakad-takbo talaga ang ginagawa ko. Pero sinisiguro ko naman na nai-inspect kong mabuti yung buong area ko. Nung gabing yun sa wakas, natapos na rin ako sa 6th floor at pababa na ako, kaya dumiretso na ako sa elevator. Habang nakatayo ako sa tapat at naghihintay, ay wala akong tigil sa kaka-flashlight sa paligid. Alerto ako kasi ramdam na ramdam ko talaga yung pananayo ng balahibo ko sa braso at batok. Yung pakiramdam na parang may mga nakatayo sa tabi mo. Sa tagal ko doon at sa paulit-ulit na senaryo ay parang iyon na ang pinakamalala. Abot-abot ang dasal ko na sana ay makababa ako nang walang nagpapakita. Wala naman ngang lumitaw hanggang sa bumukas sa tapat ko ang pinto ng elevator. Walang sakay yun. Kadalasan ay may nakakasabay ako sa pagbaba, pero nauna na sigurong makatapos yung mga kasama ko sa taas. Isasara ko na sana yung pinto nang biglang parang may pumigil dito. Napasilip ako pero wala namang tao, kaya pinindot ko na uli yung close button. Kaso ayaw niyang sumara. Halos pukpukin ko na yung button pero parang may nakabara sa pinto. Biglang nag-warning buzzer. Pagtingala ko ay naka-red ang overload button. Nagtaka at kinilabutan agad ako. Paano mag-overload? Ay mag-isa lang ako doon. Nag-malfunction pa ata ang elevator. Patuloy ang pag-warning buzzer at may ilang segundong nanigas ako at hindi nakagalaw sa takot nang makarinig ako ng mahihinang bulungan. Nakaramdam din ako ng kakaibang lamig. Nang maulian ako ay napahakbang agad ako palabas ng elevator at sakalang tumigil ang tunog. Nanginginig na ang buong katawan ko noon sa takot, kaya umatras na ako. Pero pagtingin ko sa makintab na dingding ng elevator ay ganoon na lang ang panlalaki ng ulo ko nang may makita akong refleksyon ng mga taong nakasakay doon. Pero kakaiba ang mga itsura dahil lahat sila ay mapuputla at itim ang mga mata at labi. Wala namang nakatingin sa akin, parang hindi nila ako napansin. Basta nakatayo lang sila ng tahimik. Nagsisigaw ako pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tumakbo ako pero nandoon pa rin ako sa kinatatayuan ko. Naisip ko na baka binabangungot lang ako, kaya pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Pagdilat ko ay sarado na ang elevator at madilim na ang buong paligid. Noon lang ako nakagalaw at binirahan ko agad ng takbo pababa sa hagdan. Tagaktak ang pawis at sargo ang luha at sipon ko nang makarating sa baba. Hindi ko na kayang bumalik doon, kaya nakiusap ako kung pwede na ilipat na lang ako ng station. Pumayag naman ang OIC ko, kaya ngayon nandito na ako sa entrance ng lobby. Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po akong Elsa. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari doon mismo sa isang pribadong ospital kung saan ako nagtatrabaho bilang kahera. Para sa akin ay isang nakakakilabot na pangyayari iyon
na hindi ko talaga makakalimutan. Pangatlong gabi ko mula nang mag-rotational shift kami buwan ng January noong last year. Mag-isa lang ako noon dahil naka-leave yung kasama ko. Around 11 PM yon. Nagpunta ako ng pantry para bumili ng kape. Nung pabalik na ako sa billing, nadaanan ko na nagkakagulo sa ER. Ang toxic nila doon. Ang dami kasing pasyente nung time na yon. Pagkarating ko nga hindi kaagad ako nakapag-park ng motor. Sa dami ng sasakyang nakahambalang. Marami kasing pasyente na ipinasok sa emergency na galing daw sa nagkarambulang mga sasakyan. Inasahan ko na rin na madadamay ako sa pagka-toxic nila. Kaya pagpasok ko sa billing ay sinabayan ko na yung pagkakape ko ng pag-aayos ng mga kailangan ko in case may magbayad na. Nakayuko ako nun at may inaayos sa drawer nang biglang mangapal ang batok ko. Nahimas ko yun at pagtingin ko sa mga braso ko tayong-tayo rin ang mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong partikular na naiisip. Maya-maya ay nakaramdam naman ako ng kakaibang lamig. Inakala kong dahil yun sa electric fan na nakalimutan kong i-off matapos kong buksan ng aircon. Kaya tumayo ako para patayin ang fan. Pagtayo ko ay napasigaw ako at naihagis ko yung papel na hawak ko dahil sa gulat nang makita ko na may taong nakatayo sa labas ng window. May pagkakamali-mali kasi talaga ako pag nagugulat. Dinampot ko yung papel at nasita ko tuloy yung babaeng nakatayo doon na sa tansya ko halos kaidaran ko lang at kagaya ko ay may kalusugan din. Tatarayan ko pa sana dahil talagang nagulat ako kasi naman ay hindi man lang tumawag o kumatok, basta na lang tumayo doon. Pero nung makita kong may mga sugat siya at umaagos na dugo sa gilid ng ulo niya, natigilan ako. Pasyente pala siya. Malamang ka ako ay kasama siya doon sa mga naaksidente. Sumilip ako sa pinto at naghanap ng attendant o guard na pwedeng mag-assist kay ate. Pero wala akong makitang tao sa hallway. Tinanong ko siya kung wala ba siyang ibang kasama na pwedeng mag-asikaso noon. At sinabihan ko rin siya kung bakit hindi niya muna ipinagamot yung sugat niya bago siya pumunta sa akin at magbayad. Nag-aalala kasi ako sa malakas na pagtulo ng dugo niya. Pero hindi siya kumibo at inabot na sa akin yung mga billings niya. Nalata ko na hindi gusto ng babae na makipag-usap. Medyo tulala nga siya. Siguro ay nashock pa siya dahil sa nangyari at naintindihan ko naman yon. Based sa mga request, hindi siya yung pasyente doon, kundi isang batang nasa 10 taong gulang. Hindi ko alam kung bakit siya mismo ay walang request. Gayon sa tingin ko ay hindi rin maganda ang kondisyon niya dahil sa mga pasa at sugat niya sa muka at buong katawan. May kalakihan yung dapat niyang bayaran sa mga request ng x-ray at laboratories. At nung sabihin ko sa kanya na iyon ang dapat niyang bayaran, ay tahimik na inilapag lang nito sa counter ang 500 pesos. Napakamot ako sa ulo at sinabi ko na kulang pa yun ng 700 pesos. Pero nagulat ako nang biglang umiyak si ate at nakiusap na huwag daw pabayaan ang anak niya. Nagamutin daw ang anak niya. Naawa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yung kulang. Total, may extra budget naman ako noon. Sinabihan ko siya na ako na ang bahala. Maghintay lang saglit at ihahatid ko siya sa ER. Pagtalikod ko ay may narinig akong nagsalita ng salamat pero parang sa malayo nang galing ang boses. Nilingon ko yung babae para sagutin nang walang anuman. Pero bigla siyang nawala sa window. Bit-bit yung papel niya ay dali-dali akong lumabas pero
wala na nga siya doon. Kaya dumiretso na ako ng emergency at hinanap ko yung nurse na naka-duty. Binigay ko yung nabayaran ng mga request para magawa na agad at sinabi ko yung tungkol sa babae. Nagulat yung nurse nang makita yung pangalan sa papel at makailang ulit akong tinanong kung anong oras dinala sa akin yun. Nung sabihin ko na wala pang 15 minutos ay hindi siya makapaniwala. Imposible daw ang sinasabi ko dahil yung babae raw na tinutukoy ko na nanay ng bata ay kaka-expired lang. May kalahating oras pa lang ang nakakaraan. Nag-cardiac arrest daw ito nang malaman na malala ang lagay ng anak niya. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ko. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot at parang aatakihin din ako sa puso. Ibig sabihin ay kaluluwa na lang pala ng nanay yung kausap ko na yon. Napilit pa ring inaasikaso ang anak niya hanggang sa huling sandali. Ako po si Fina. Ito pong kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay personal na nangyari sa akin. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta, ilalahad ko lang po kung ano yung totoong naranasan ko nung isang gabi ng September, taong 2019. Isa po akong vowsy sa barangay namin at laging sa gabi ang duty ko. Medyo magulo po ang lugar namin na hindi ko na lang sasabihin kung saan kasi nakakahiya naman po. Ginagawa naman ng masipag naming kapitan ang lahat ng makakaya niya kasama ang magigiting naming mga kagawad at tanod para maisaayos ang katahimikan ng barangay namin. Sadyang may mga tao lang na ginagawa ng normal ang paggawa ng karahasan at kasamaan. At bilang vowsy ay saksi ako sa kabi-kabilang reklamo ng mga kabarangay ko laban sa mga mapang-abuso at mapanakit na tao. Mapakapitbahay man o mismong kapamilya. Isa sa suki ng barangay ang pamilya ni Criselda at Bugi. Hindi naglilipat linggo ay laging sumusugod si Criselda sa barangay para ireklamo ng pananakit ang asawa niyang si Bogi. Halos mapuno na ang logbook namin sa dami ng blatter niya. Puro blatter lang naman dahil hindi kayang ipakulong ang asawa. Sinasawaan nang makialam ang kapitan namin at mga lupon sa kanila kasi kahit na anong payo sa kanila ay pareho namang sarado ang mga isip. Kaya minsan ay hindi rin maiwasang mapikon ng mga tanod sa kanila. Kaya kapag tumawag siya ng tulong ay hindi na pinapansin. Ang kawawa kasi ay yung mga anak nila. Pareho pa namang babae, isang 10 at isang 7 taon. Apektado na nga sila sa pag-aaway ng magulang, pati sila ay sinasaktan din. Isang gabi kalakasan ng ulan, ako lang mag-isa sa opisina habang nasa ibaba naman at nagkakape ang mga tanod. Nagkukuyakoy pa ako habang nanonood ng video sa cellphone ko nang biglang bumukas ang glass door at pumasok ang malakas at malamig na hangin. Sa takot ay napatayo ako. Akala ko ay may multo dahil wala naman akong nakitang tao. Pero paglapit ko para isara iyon ay nagulat pa ako nang makita kong nasa loob na ang panganay na anak ni Criselda, si Mona. Basang-basa ito, nanginginig at namumutla na sa ginaw. May malaking pasa ito sa ulo at umiiyak. Tinanong ko kung bakit siya sumugod sa ulan at kung ano na naman ang nangyari at may pasa siya sa noo. Pero tanging iyak ang naging sagot niya, sabay hila sa kamay ko. Napapitlag ako sa paghawak niya dahil sobrang lamig ng kamay niya. Pero sa isip ko syempre kako, basa siya. Nakikiusap siya na puntahan daw namin ang nanay at kapatid niya
dahil papatayin din daw sila ng tatay niya. Hindi ko na masyadong pinansin yung salita niyang din dahil naalerto ako sa pagkakaalam na may gulo na naman sa kanila at kailangan ng tulong. Pinatahan ko siya at sinabi ko na tatawagin ko lang yung tanod at pulis na naka-duty. Agad kong niradyohan yung mga nasa baba at ipinaalam ko na may responde kami. Isa ang umakyat at kinumpirma yung sinabi ko. Nung tanungin niya kung sino yung re-respondihan, ay sinabi ko na si Criselda. Sabay turo ko sa anak niyang si Mona na pinaupo ko muna. Pero wala na yung bata doon. Tinanong ko yung tanod kung nakasalubong ba niya sa hagdan. Pero wala naman daw umakyat na bata doon dahil sa mismong hagdan siya nakaupo. Hindi ko alam kung niloloko lang ba ako ng tanod. Pero imposible kasing hindi nila nakita yung bata. Kesa makipagtalo pa ako, inaya ko na silang pumunta sa bahay nila Criselda. Bata na kako ang nagpapasaklolo, kaya hindi namin pwedeng baliwalain iyon. Saktong-sakto lang ang pagkakadating namin sa bahay nila dahil papatakas na si Bogie. Agad siyang dinampot ng mga pulis bago pa man siya makatakbo. Pagpasok namin sa loob ay nagimbal kami sa dinatnan namin. Magulong-magulo ang bahay at nakahandusay sa sahig si Criselda na tigmak ng dugo at halos wala ng buhay. Yung bunso ay may mga sugat din at nagpapalahaw ng iyak. Hinanap ko yung panganay na pumunta sa akin sa barangay at siyang humingi ng tulong. Nang hilakbot ako nang makita ko siya sa tabi ng lamesa. Walang malay at duguan. Nasa tabi niya ang isang kahoy na parang iyon ang ginamit pamukpok sa kanya. Agad siyang pinulusuhan ng isang pulis. At nung sabihin nito na wala na yung bata, ay nanghina ako. Pinagtulungan ng mga tanod ang mag-iina at naisugod agad sa ospital. Ligtas na yung bunso at si Criselda na kung nahuli kami ng dating ay baka namatay na sa dami ng saksak na inabot. Pero si Mona, ang sabi ng mga doktor at pulis ay may 1 oras ng patay bago pa kami dumating. Daig ko pa ang binuhusan ng suka sa pagkaputla nang madinig ko yun. Kung hindi ko mismo nakita ang katawan ni Mona, ay hindi ako maniniwala na multo na lang niya ang humingi ng saklolo sa barangay para iligtas ang nanay at kapatid niya. Roselyn po ang pangalan ko. Solid listener niyo po kami ng asawa kong si Dan. Yung pakikinig po sa mga kwento niyo dito, ang palagian naming banding tuwing break time nung magkasama pa kami sa trabaho. Pero nung magsama na kami at magkaanak, ay hindi na kami sabay na nakakapakinig kasi nasa bahay nilang ako para mag-alaga ng anak namin at siya naman ay lumipat na ng trabaho. Napasok siya bilang isang pump attendant sa isang microgas station na nakatayo sa isang highway. Yung unang buwan niya ay in-straight siya na panggabi. Gusto sana niyang pumalag dahil ang sabi sa kanya noong orientation ay alternate ang shifting. Nagulat na lang siya nung sabihin ng supervisor na straight siya for 1 month. Kailangan niya ng trabaho dahil nagkagatas yung anak namin. Kaya tsinaga niya muna. Wala naman sanang problema kasi madali naman niyang nakagamayan yung trabaho. Kaya lang medyo nag-alala ako kasi hindi maganda ang pwesto ng gasolinahan. Malayo sa mga kabahayan at walang katabing establishment. Delikado ka ako yon pag pinasok sila ng masasamang loob. Ang problema pa, yung kasama niya doon tamad at pala absent. Kaya madalas ay siya lang ang naka-duty mag-isa. Ilang araw na lang
at matatapos na ang shift niya. Isang gabi, inakala ng asawa ko na isa lang iyon sa mga ordinaryong gabi. Napagod at matinding antok lang ang haharapin niya. Pero hindi niya inakala na sa gabing iyon, makakaranas pala siya ng isang nakakatakot na pangyayari. Kung kailan pa naman daw siya nag-iisa dahil absent na naman yung kasama niya at masakit daw ang tiyan. Di lang niya masabi na kung siya nga kahit nilalagnat pumapasok. Pero wala siyang magagawa kasi tingin niya malakas yun sa baklang visor nila. Bandang 2:30 daw ng madaling araw nun nang may dumating na isang kotseng pula. Natatandaan niya na Vios ang kotseng yun. Paghinto daw sa tapat niya ay nagtaka siya dahil hindi agad ito nagbukas ng bintana. May ilang minuto daw na nakatigil lang ito kaya nagpa siya siyang lumapit at katukin ito. Heavily tinted daw yung salamin kaya hindi niya maaninag yung loob ng sasakyan. Bago pa niya makatok ay unti-unti nang bumaba ng bahagya yung salamin. Pero hindi iyon nagtuloy sa pagbaba kaya hindi niya nakita ang driver nang sabihin nito kung ano at magkano ang ipapakarga. Tapos ay hindi pa raw iyon masyadong naintindihan ng asawa ko dahil nasabayan iyon ng iba pang mga boses na nagsalita at nagtawanan sa loob ng sasakyan. Kaya pinaulit niya sa driver kung magkano ang ikakarga at tinangka niyang sumilip sa loob ng sasakyan dahil nga hindi niya makita yung driver. Pero nagtaka siya dahil wala naman siyang matanaw na tao sa loob. Ni ang driver ay hindi niya makita. Biglang nagsalita uli ang driver at naintindihan na niya na magpapa-full tank daw kaya dali-dali na niyang kinargahan yun. Habang nagkakarga ay palihim siyang sumusulyap sa maliit na siwang ng bintana ng kotse. Iniisip daw niya kung namamalikmata lang ba siya o talagang wala siyang nakikitang tao sa loob. Pero dinig daw niya na may mga nagsasalita at tumatawa doon. Wala namang ibang tao at sasakyan doon nung mga oras na iyon. Kaya sigurado siyang sa loob ng kotseng pula nang gagaling yung naririnig niyang nag-uusap. Pero wala nga daw siyang matanaw kahit may ilaw naman sa loob. Nang matapos na ang pagkarga ay hinugot na niya ang nozzle at naghintay sa pagbayad ng customer. Inilusot lang nito ang pambayad sa bahagyang nakabukas na bintana at dahil siya nga lang mag-isa noon, siya na din ang pumunta sa cashier's booth para resibuhan ito at bigyan ng sukli. Habang nagbibilang daw siya ng maisusukli, ay napatingin siya doon sa kotse at nakita niyang nakababa na ng husto ang salaming bintana. Pero wala ang driver nito. Inakala niyang lumabas iyon ng sasakyan kaya nagpalinga-linga siya. Pero wala siyang nakitang ibang tao sa paligid ng station. Nung palapit na siya para ibigay ang sukli, ay wala pa rin nakaupo sa driver seat. Pero bukas ang ilaw sa loob at may mga nagsasalita. Kaya lumapit na siya. Pero laking gulat daw niya nang wala pa rin siyang makitang tao sa loob. Napaatras daw siya at doon na siya nagsimulang kabahan. Lalo na nung biglang nag-start yung makina ng sasakyan at pumormang aandar na. Kinilabutan na raw siya at natulala raw siya dahil kitang-kita niya na wala talagang driver yung kotse. Pero lalo siyang natakot nang bigla na lang itong mawala sa gitna ng kalsada. Hindi raw niya alam kung tatakbo o maiihis sa takot Hindi naman naniwala yung supervisor niya nang sabihin niya iyon. Kaya nung extend pa uli siya noon sa panggabi, nag-resign na lang siya. Mahirap na at baka mamaya daw ay ma-encounter niya uli yung mga invisible na customer.
Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng channel na to, pati na rin sa mga taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po akong Cynthia, tubong Kapas Tarlac. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho ako sa isang ospital bilang janitress. Matagal-tagal na rin po ako sa ganitong trabaho, pero first time ko lang na na-assign sa ospital. Sabi nila, sa ospital daw ay marami kang ma-experience na mga paranormal dahil doon daw karaniwang nag-i-stay ang iba't ibang mga entities. Naniniwala po ako doon dahil doon nangyari yung pinaka hindi ko makakalimutang karanasan ko tungkol sa mga kababalaghan. At yun po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Sa ilang taon ko sa utility service ay hindi iisang beses akong naka-encounter ng mga kakatuwang pangyayari. Sa isang university sa Maynila kung saan una akong nag-duty, doon din ako first time na nakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Kagaya na lang nung may sumusutsot, yung may parang nakatingin o nakatabi sa'yo. O kung hindi naman yung mga may makikita kang mga anino kahit wala namang tao. Doon naman sa sumunod na napasukan kong mall, may na-encounter naman akong doppelganger ng kawork ko. Para sa kagaya kong may pagkaduwag, nakakatakot na yung mga ganon. Pero yung pinaka nakakatakot talagang na-experience ko, dito nga sa ospital na ito. Pero hindi ko po pwedeng banggitin kung saan. Baka mapagalitan ako ng visor ko na palagi ding nakikinig dito. Pangatlong buwan ko na po sa ospital na to nang mangyari yon. Nag-rotational shift at nalagay ako sa panggabi. 10 p.m. to 6 a.m. ng umaga ang pasok ko. Pinakaayokong oras pero syempre, hindi tayo pwedeng magreklamo. Kasabay ng pagpalit ng oras, nagpalit din ng area at napunta ako sa left wing ng ospital. Pagmamalasin ka nga naman, nandoon malapit yung morgue. Dalawa naman kami doon at hindi naman ako doon mismo pero madadaanan ko yung hallway na kumukonekta papunta doon. At normal na yung kada magwawalis at magmamap ako doon ay bigla na lang tumatayo ang balahibo ko. Ang gagawin ko noon, isasalpak ko yung earphone sa tenga ko at magpapatugtog mula sa cellphone ko para kahit paano mawala yung kaba. Pero isang gabi madaling araw, kakatapos ko lang magmap noon doon sa hallway na yun. Dinala ko na sa utility room yung mga gamit at papunta sana ako sa quarters namin para magkape nang mapansin ko ang mga bakas ng maputik na paa sa semento. Nairita agad ako sa kung sino man ang may-ari ng mga bakas na yun kasi sobrang putik talaga. Wala man lang konsiderasyon kahit nakikita namang malinis ang floor. Saka nagtaka rin ako kung saan galing ang putik. Wala namang ulan. Tuyong-tuyo ang semento at yung mga bahaging lupa sa labas. Nadismaya ako kasi hindi ko pwedeng lagpasan yon dahil sakop pa ng area ko yon. Ka-shift ko pa naman ang supervisor kong masungit. Mahirap na baka matsyempohan pa ako. Kaya wala akong nagawa kundi balikan ang map sa utility room at lampasuhin uli ang sahig. Habang sinusundan ko ng lampaso yung maputik na bakas ng paa, naiinis ako kasi kumapit na ng gusto yung putik sa sahig. Hindi ko tuloy namamalayan na napapalapit na pala ako sa morgue. Nagulat pa ako nang mabunggo yung likod ko sa pinto at makita ko na nasa harap na ako ng morgue. Tapos napatingin ako sa ibaba ng pinto at nakita kong doon nagsimula yung mga bakas. Noon ko lang din napagtuunan ng pansin na yung mga bakas pala hindi galing sa ilalim ng sapatos o tsinelas, kundi sa nakayapak na paa dahil korteng-korte ang talampakan. Bigla akong napalayo doon. Hindi ko gustong takutin ang sarili ko pero iyon ang naramdaman ko.
nang maisip ko kung sino yung posibleng lumabas doon nang nakayapak at maputik. Binalikan ko yung mga napunasan ko na. Pabalik kasi yung pagpunas ko nun kung saan ko nakita kaya hindi ko napansin na doon pala nagtapos yun sa pinto palabas ng garden. Noon ko lang din napansin na bahagyang nakabukas iyon. Kaya lalo akong napaisip kung sinong galing sa morgue ang lalabas doon sa pintuan na hindi naman na binubuksan. Kinakabahan pero lakas loob akong sumilip sa pinto na bahagyang nakabukas. Inilibot ko yung mata ko sa mga puno at halamang naroon hanggang sa may makita akong isang babae na nakatalikod at nakaupo sa bench na bato. Karugtong pa yun ng garden na nasa harap ng lobby ng ospital. Pero dahil nasa tagong bahagi na iyon at alam na nasa tapat ng morgue, kaya walang nangangahas na tambayan yun kahit na may mga bench at ilaw doon. Pero yung taong yun, doon pa talaga siya nakaupo. Pilit kong sinisino pero hindi ko makilala. Hanggang sa mapatingin ako sa paa niya na nakayapak lang. Pinanlamigan ako at pakiramdam ko ay tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi lang dahil sa nakayapak siya, kundi dahil sa tag na nakakabit doon sa paa niya. Yun kasi ang inilalagay sa paa ng mga pasyenteng nag-expired o namatay na. Magandang araw po. Tawagin niyo na lamang po akong Nelly, 35 years old, isang single parent at nurse attendant sa isang pribadong ospital. Pwede ko naman po sigurong hindi nabanggitin kung anong ospital yon para naman po hindi maging kasiraan. Doon pa rin po kasi ako nagtatrabaho ngayon. Gusto ko lang ikwento yung pangyayari na na-experience ko noon habang naka-duty ako ng night shift. Nung bago pa lang ako doon, madalas kong marinig sa mga kasama ko na ang pinaka-haunted daw na part ng ospital na iyon ay yung chapel. Hindi ako naniniwala kasi para sa akin, sacred ang lugar na yon. Kaya bakit naman pamumugaran ng masasamang espiritu? Kung doon nga sa morgue na naghahatid ako ng patay, wala naman akong mga katatakotang naranasan. Doon pa kaya sa lugar kung saan alam kong kasama kong imahe ng Diyos? Pero hindi ko akalain na isang gabi, ako mismo ang makapagpapatunay na tama pala sila. Nangyari nga po pala iyon, last 2023 lang, buwan ng April, Black Saturday. Tandang-tanda ko. Nakakonfine doon ang tatay ko at nagkataong nasa night shift ako. Yung kapatid kong dalaga na sumunod sa akin, ang kapisan nila nanay at tatay sa bahay. Siya din ang nagbabantay kay tatay sa araw at ako naman ang tumitingin sa kanya sa gabi. Dahil doon din naman ako naka-assign sa medical ward. Hindi kasi pwedeng walang kasama ang nanay ko sa gabi, kaya mabuti nga at natapat na night shift ako. Nung gabing yun, habang nasa nurse station ako, naiisip ko yung sinabi ng doktor na kailangan maoperahan ni tatay. May edad na rin kasi ang tatay ko kaya nag-alala ako para sa kanya. Kasalukuyan kong inaayos ang mga chart at inaantay ko na lang yung nurse na kasama ko dahil magbe-break na ako. Nang mapatingin ako sa chapel na ilang hakbang lang ang pagitan sa ward namin, malakas kasi ang pagkakabukas dito nung taong pumasok. Pero sa likod na lang nun ang nahagip ng mata ko. Nakaitim yun na damit at parang babae dahil mahaba ang buhok niya. Nagtaka ako kasi wala pang ilang minuto nung pumasok yung babae at hindi ko pa siya nakikitang lumabas. Sumunod na agad ako. Pero baka hindi ko lang napansin kaya nagkibit balikat na lang ako. Tapos nun ay lumuhod na ako at nagsimulang magdasal. Habang nagdadasal ako ay
napaiyak ako. Ganoon po kasi ako kapag may problema. At pag naumpisahan na akong umiyak, ay hindi ko naman mapigilang magkaroon ng tunog na nauwi na nga sa hagulgol. Wala naman akong tao doon at soundproof yung chapel, kaya yung mga santo lang na naroon ang makakadinig sa akin. Wala ding tao sa hallway dahil pasado 2:00 ng madaling araw nun. Maya-maya ay may narinig akong umiiyak din. Hindi ko namalayan na may pumasok na palang ibang tao doon, pero hindi ko pinansin at tuloy lang ako sa pag-iyak. Pero napansin ko na sumasabay yung pag-iyak ng taong yun sa paghina, paglakas at paghinto ng iyak ko. Tumigil ako at nakiramdam na wala rin yung umiiyak. Napakunot na yung noo ko kaya pasimple akong luminga-linga. Pero laking gulat ko nang wala akong makitang tao sa loob ng chapel. Mag-isa lang ako doon. Kinilabutan ako kasi dinig na dinig ko na may kasabay akong umiiyak. Pero sabi ko, nasa loob ako ng chapel at kaharap ko ang imahe ng Diyos. Imposibleng mapaglaruan ako doon ng masamang espiritu o kung ano man yon. Pero ipinasya kong tapusin na rin ang pagdarasal dahil patapos na rin ang break ko. Pero bigla naman akong nakarinig ng tumatawa. Matinis iyon na parabang kagaya sa mangkukulam. Nangilabot ako kasi pakiramdam ko nasa tabi ko lang siya. Kaya dahan-dahan akong nagmulat at talagang napasigaw ako nang makita kong may katabi nga ako. Nakaitim na damit at mahaba ang buhok pero wala siyang muka. Iyon yung nakita kong pumasok ng chapel tapos biglang nawala. Ang una kong naisip gawin ay tumakbo palabas pero hindi na ako nakagalaw sa kinauupuan ko. Yung nakaitim na babae patuloy sa nakakalokong pagtawa tapos ay biglang iiyak. Takot na takot ako kaya ang ginawa ko ay pumikit ako ng mariin at taimtim na nagdasal. Unti-unting humina yung pagtawa at iyak hanggang sa tuluyan nang mawala. Pagmulat ko ay wala na rin sa tabi ko yung babae. Nagpasalamat ako sa Diyos at nag-antanda tapos ay sinabayan ko na ng takbo palabas. Wala akong pinagsabihan ng naranasan ko. Pero mula noon ay hindi na uli ako nangahas na pumasok sa loob ng chapel na yon.